Isa itong napakaliit na kilalang pelikula sa kasaysayan ng sinehan, na tumatalakay ng malalim sa kalikasan ng tao, mula sa matinding pagmamahal hanggang sa pagpatay sa isa't isa. Marahil kailangan lang ng isang malupit na tadhana. Karamihan sa mga tao noon ay nagsasabi na ang pagsilang, pagtanda, sakit, at kamatayan ay mga bagay na haharapin nila ng magkasama habang buhay. Ngunit kapag dumating ang pagsubok ng realidad, ang mga pangakong iyon ay agad na naglalaho nang wala nang natira. Ang 80 taong gulang na sina George at Anna, na parehong retiradong guro ng musika na, sa paglipas ng panahon, sa loob ng ilang dekada ng pagsasama, ay nagkaroon na ng matibay at matatag na pagmamahalan. Sa paningin ng iba, sila rin ay isang mag-asawa, na lubos na hinahangaan at naiinggit. Nang araw na iyon, inaanyayahan silang dumalo sa isang music dance recital ng mga estudyante. Pinapanood nila ang mga batang kanilang tinuruan, na ngayon ay nagtatagumpay na. Ang matandang mag-asawang ito, ay nakadama ng higit na kasiyahan. Ngunit hindi pa nila alam noon, na ang araw na iyon ay magiging isa sa mga pinakamahalagang araw. Ang huling araw ng masayang buhay. Kinaumagahan ng ikalawang araw. Napansin ni George ang kakaibang kilos ng kanyang asawa. Sa ganitong oras kasi, nakahanda na ang almusal ng kanyang asawa at naghihintay na silang magkasama. Ngunit ngayon, nakaupo lang ito at tila wala sa sarili. Nung una, hindi naman ito pinansin ni George. Ngunit nang paulit-ulit niya itong tawagin at hindi ito sumasagot, bigla siyang natigilan. Ana, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Nakatulala si Anna, parang nawala ng kaluluwa, na parang estatwa. Doon na nagpanik si George. Agad siyang tumayo at nag-ayos ng gamit, para dalhin si Anna sa ospital. Ngunit nang makapagbihis na siya at bumalik, bigla na lang bumalik sa dati si Anna. Anong nangyari sa'yo? Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang paglaruan kita? Anong sinasabi mo? Medyo nainis si George dahil akala niya ay inaasar siya ni Anna. Pero ang mukha ni Anna ay litong-lito. Mukhang hindi niya alam ang nangyari kanina. Bakit ganyan ang pakikitungo mo sa akin? Ang pagtatanong ni Anna ay nakapagpakalma kay George. Matapos siyang tanungin ng mabuti, natuklasan ni George na si Anna ay talagang hindi naaalala ang mga nangyari kanina. Ngunit mas nag-aalala siya ngayon kung may sakit ba si Anna. Iminungkahi ni George na magpatingin sila sa doktor. Ngunit inisip ni Anna na oo siya. Para patunayan na hindi siya may sakit, sinadya pa niyang buhatin ng titimpla. Para patunayang normal siya. Ngunit pagkatapos, ang kanyang nanginginig na mga kamay ang tuluyang sumire sa kanyang pagsisinungaling. Simula sa araw na iyon, ang mapayapa nilang pagtanda ay tuluyang natapos na. Nasuri sa ospital na si Anna ay nagkaroon ng malubhang stroke. Malaki ang posibilidad na maging paralisado siya sa huli. Ang dating elegante at maayos niya, ngayon ay nakaupo na sa wheelchair. Ang sitwasyong ito ay tiyak na isang malaking dagok sa kanyang mental at emosyonal na kalagayan. Pangako mo sa akin, ano? Pakiusap, huwag mo na akong dalhin sa ospital. Ano? Maaari mo bang ipangako sa akin? Ana, pakiusap, ipangako mo sa akin. Ito ang unang pag-uusap nila mula nang makauwi sila sa ospital. Ngunit mariin na hinihingi ni Anna na huwag na siyang dalhin muli sa ospital. Alam ni George na ito ang huling paggalang niya sa sarili. Nakikita ni George kung gaano siya kaseryoso. Ayaw sana ni George na pumayag. Pero sa huli napilitan din siyang sumuko. Pero hindi pa niya alam ngayon. Pagkatapos sumama, hindi lang sakit ang kanilang haharapin. Higit pa roon, ang pagsubok sa pagkatao ang susunod nilang kakaharapin. Sa mga sumunod na araw, wala nang ngiti sa pamilya. Ang pagiging asawa ni George ay hindi namamalayang naging tagapag-alaga na. Ang unang bagay na ginagawa niya tuwing umaga ay ang buhatin si Anna para tulungan itong mag-CR. Pagkatapos ay inihahanda niya ang almusal nito. Pinapanood niya itong nahihirapang kumain ng dahan-dahan. Parang si George na lang ang nag-iisang inaasahan ni Anna, pati na ang pagbabasa ng magazine. Kailangan lagi siyang tulungan ni George na magpalit ng pahina. Sa tuwing ipapasunod niya kay George ang pagkuha ng mga gamit niya, puno ng sakit at pagsisisi ang puso ni Anna. Dati, siya ay hinahangaan ng lahat. Isang eleganteng at mahinahong guro sa piano. Ngunit ngayon, bigla na lang siyang naging isang mahina at walang magawa, isang pabigat. Ang pagbabagong ito ay napakahirap para sa kanya tanggapin. Nang araw ding iyon, pag-uwi ni George galing sa labas, ay nakakita siya ng isang nakalulungkot na tanawin. Nakita niyang nakaupo si Anna sa sahig, at ang bintana sa tabi niya ay bukas na. Alam ni George na gusto nang tumalo ni Anna para hindi
hindi na siya maging pabigat pa. Pasensya na, ang bagal ko kasi kumilos. Hindi siya nanisi o nagtanong kay George. Ngunit mula sa araw na iyon, hindi na niya ulit iniiwang mag-isa si Anna sa bahay. Kahit ang mga pang-araw-araw na kailangan, inaasa na niya sa kapitbahay. Ngunit kahit gaano pa siya mag-ingat, hindi pa rin niya napigilan ang pagkasaktan ni Anna. Nang makarating si George sa kwarto, natuklasan niya. Si Anna pala ang nahulog sa kama. Gusto niyang makuha ang libro sa tabi. Pero ang pagmamalaki niya ang pumihil sa kanya para utusan ulit si George. Kahit na wala namang malubha kay Anna, pero hindi pa rin napigilan ni George ang pagsaway sa kanya. At ito rin ang unang beses simula nang magkasakit si Anna, na sinaway niya ito. Tingnan mo ang ginawa mo. May kailangan ka ba? Bakit hindi mo ako tinawag? Pasensya na. Oo. Habang lumilipas ang mga araw, ang kalagayan ni Anna ay lumala ayon sa inaasahan ng doktor. Unti-unting lumalala. Nanghihina na siya at hindi na niya mapigilan ang pag-ihi at pagdumi. Para sa kanya na lagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang pagiging elegante. Napakalaking kahihiyan. Kitang-kita ang paghihirap ng asawa. At si George naman ay pilit nang umingiti para aliwin siya. Wala naman tong problema. Ngunit ang pag-aaliw ni George ay hindi tinanggap. Sa halip ay lalo pang nasaktan ang pagkatao ni Anna. Kinuha niya ang kontrol ng kanyang electric wheelchair patungo sa banyo. Sinisikap na patunayan na kaya niya ang sarili niyang pangangailangan. Ngunit ang maliit na bukol sa may pintuan ay muling pumihil sa kanya. Para itong sakit na pumipigil sa kanyang buhay. Gaano man siya kasipag, ay hindi na niya ito kayang lampasan. Nang mga sandaling iyon, tuluyan ng gumuho ang kanyang emosyon. Di nagtagal, umuwi ang kanyang anak na nasa ibang bansa. Ngunit ngayon, nahirapan na si Anna maging sa pagsasalita. Hindi nagdulot ng kaaliwan sa mga magulang ang pag-uwi ng anak. Sa halip, ang una nilang ginawa ay sisihin ng ama dahil hindi niya maayos na inalagaan ang kalusugan ng ina. At naglaan pa nga siya ng isang caregiver para sa ina. Ngunit paano kaya mapapantayan ng caregiver ang pag-aalaga ni George? Sa bawat pagbaileng, sa bawat pagligo, maging ang pagsusukli lang ng buhok ay nagdudulot na ng matinding sakit kay Anna. Ang mas malala pa, may hawak pa siyang salamin. At pinipilit na makita ni Anna ang sarili nitong namamatay. Sa pangangalaga ng mga caregiver, ang natitirang dangal ni Anna ay tuluyan ng sinira. Nakita ni George ang lahat ng ito. Kaya naman, nag-resign siya bilang caregiver. Ikaw matandang kuripot. Kawawang matanda. Sana balang araw, may taong gag-antay sa'yo ng ginawa mo sa pasyente. Para wala ka nang masabi. Umalis ka na ngayon. Bilasan mo. Mamatay ka na, matandang gago. Pakinggan ng mga panlalait ng kausap. Nagpapasalamat si George sa ginawa niyang tamang desisyon para sa taong hindi seryoso sa trabaho. Paano pa kaya magiging mapagmahal sa mga pasyente? Kahit na magalit pa ang anak niya dahil dito. Ngunit alam na alam ni George sa oras na ito. Ang dignidad ay mas mahalaga sa asawa niya kaysa sa anumang bagay. Simula nang dumating ang caregiver, halos mawala na ang anumang pagnanais ni Anna na mabuhay. Ayaw na niyang mabuhay na parang bangkay lang. Nagsimula siyang mag-ayuno. Sinimulan na niyang isuko ang sarili niya. Kahit anong magagandang salita ng asawa niya. Kahit anong pakiusap. Nanatiling nakapikit ang bibig ni Anna. Walang pumapasok na kahit ano. Sa mga oras na iyon, para siyang isang nag-aagaw buhay na kandila. Anumang oras ay maaari siyang mamatay sa malamig na mundo. 2 araw na ang nakalipas. Wala ni isang pagkain ang kinain ni Anna. Dahil sa pagiging matigas ng ulo niya, lalong sumisikip ang dibdib ni George. Huwag mo akong pilitin na panoorin kang mamatay sa uhaw. Kung gagawin mo pa yan, ipapadala kita sa ospital. Pipilitin nilang pakainin ka gamit ang tubo sa iyong lalamunan. Gusto mo ba yon? Painumin mo ako. Lunukin mo. Sa sandaling ito, tila huminto ang ikot ng mundo. Hindi makapaniwala si George na nagawa niya iyon sa kanya. Nakatulala siyang nakatingin sa kanyang mga kamay. Ito ang kauna-unahang beses na sinaktan niya ang kanyang asawa. Ganon din si Anna. May pagkagulat sa mga mata niya, may sakit, pero mas marami pa ang pag-unawa sa pagkawala ng kontrol ni George sa kanyang emosyon, na siya ay naging pabigat na araw-araw. Kaya siya naitulak sa bingit ng pagbagsak. Pasensya na.
Kinabukasan, dinalaw ng anak na babae ang ina, para hindi makita ng anak ang kalunos-lunos na kalagayan ng ina. Nag-imbento si George ng kung ano-anong dahilan para tumanggi. Pumasok ang anak sa silid ng ina, ngunit ang kanyang pagsisinungaling ay nahalata rin ng anak sa paulit-ulit nitong pagtatanong. Halos sumabog na naman sa emosyon si George. Kumusta na si mama? Bakit hindi sinasagot ang mga tawag ko? Hindi mo ba naiisip na nag-aalala ako? Wala namang maitutulong ang pag-aalala mo sa amin. Lumalala na ang kalagayan ng nanay mo. Parang unti-unting nagiging isang bata na hindi kayang alagaan ang sarili. Kalungkutan at kahihiyan ito para sa kanya at para sa akin. Ayaw niyang makita siya ng kahit sino. Ayaw ka nga niyang puntahan noong nakaraan. Mabuhay ka na sa buhay mo, wag mo na kaming pakialaman, okay? Tay, anong nangyari sa'yo? Nagulat lang ako sa bigla mong pagpunta. At sa pag-uutos mo pa kung ano ang dapat kong gawin. Sino ka ba sa tingin mo? Natigilan ng anak na babae, hanggang sa mga sandaling iyon. Parang saka lang niya napagtanto. Lagi ko lang naman ginagawa ang gusto ko, pero hindi ko man lang naisip kung komportable ba ang lola, kung masaya ba siya. Simula nang dalawin siya ng anak niya, ng gabing iyon, parang gumanda ang lagay ni Ana, parang muling pagbalik ng sigla. Hawak niya ang kamay ni George. Paulit-ulit niyang inaalala ang mga alaala nilang dalawa. Namumula ang mga mata, ang bawat matamis na alaala. Sa sandaling ito, ang bawat segundo ay napakahalaga. Ngunit ang darating na paghihirap ay dahan-daang dumarating pa rin. Kinabukasan, lumala ang kalagayan ni Ana. Ang sakit ng katawan ay nagdulot sa kanya ng paulit-ulit na pag-ubo. Nakikita ang kanyang kabiyak na lubhang nahihirapan. Lalo pang nahihirapan si George sa loob. Ang tanging magagawa niya ay ang gumamit ng mga maamong salita para alalahanin ang kanilang pag-iibigan noon. Sinisikap niyang gamitin ang ganitong tamis para mapagan ang paghihirap na dulot ng sakit. Pero alam naman nilang dalawa, kahit gaano pa kataimos ang alaalang ito, ay hindi nito matatakpan ng sakit ng katotohanan. Nakatingin sa kanyang pinakamamahal, si George sa huli, ay gumawa pa rin ng pinakamasakit na desisyon. Sa loob ng ilang minutong pag-aalis ng hininga, si Ana ay halos walang anumang pagpupumiglas at paglaban, hanggang sa huminto ang paghinga, at tuluyan nang nawala ang sakit. Marahil ito rin ang tinanggap niya sa kanyang puso bilang desisyon ni George. Sa halip na maging parang halaman, na nakahiga ng walang katapusan sa kama at nahihirapan sa sakit, mas mabuti pang palayain ang sarili, at mabigyan din ng pagkakataong mabuhay ng normal ang mga mahal sa buhay. Si George ito, at ito rin ang huling paggalang na ibinigay ni Ana sa kanyang sarili. Noong hapon, lumabas si George at bumili ng paboritong bulaklak ni Ana. Pagkatapos ay pinutol niya ang mga petals. Ikinakalat sa paligid ni Ana. Pagkatapos ay maingat na inayos ang lahat ng damit ni Ana, at saka inilagay sa aparador. Maayos na inayos, isa-isa. Pagkatapos ay lumabas siya saglit, bumili ng tape at uling. Isa-isa niyang tinatakan ang lahat ng pinto at bintana. Nang dumilim na, bumalik siya sa kanyang mesa, at iniwan ang kanyang huling mga tala para sa kanyang anak na babae. Maayos ang kanyang sulat, kagaya ng kagandahan ng kanyang buhay kasama si Ana. Sinabi niya sa kanyang anak, hindi matanggap ng kanyang ina ang kanyang mga pagkukulang, at ayaw din niyang mamatay siyang mag-isa. Kaya iniwan niya ang kanyang anak na babae sa mundo. Sana maintindihan niya rin. Pagkatapos niyang matapos ang sulat, tahimik na nahiga si George sa kanyang kama. Naghihintay siya. Naghihintay sa pagdating ng sandaling iyon. Habang ang oras ay unti-unting lumilipas, ang kanyang mga iniisip ay unti-unting nawawala sa malayo. Nang ang kanyang kamalayan ay lalong lumalabo, biglang may narinig siyang pamilyar na tunog ng paghuhugas ng pinggan mula sa kusina. Dahan-daang tumayo si George. Mula sa kusina, naglakad siya na puno ng pagtataka, at ang kanyang nakita ay isang masipag, malusog, elegante, at nakangiting si Ana. Hindi nagsalita si George. Tumayo lang siya roon ng tahimik. Alam niyang si Ana na ang bumalik para sunduin siya. Nung bata pa, ano nga ba ang pangarap? Madalas sabihin ng mga magkasintahan, sana'y tumanda tayong magkasama. Pero kapag nakikita mo na ang buhay, ay unti-unting umaalis sa katawan ng taong mahal mo. Wala kang mararamdamang kahit kaunting romansa. Ang pagtanda ay isang malupit na bagay. Nakakatawa nga, parang ang kamatayan lang ang makakapigil dito. Ang mga bulaklak ay lumalaki tungo sa araw.
Ngunit ang tao ay hindi maaaring mabuhay ng basta na lamang. Kaya, napakaunawa ko sa sakit na dinanas ni George sa paghahagis ng unan. Iyon ay isa pang paraan ng masidhing pagmamahal. Walang karapatang husgahan ang iba. Ang panahon at sakit ay kayang pumatay ng lahat. Ngunit hindi nito kailanman mapapatay ang nasa pagitan natin. Walang hanggang pag-ibig, hanggang sa huli. Salamat.